Living with purpose and impact. Alam nyo, gaano kahalaga na kailangan nating maunawaan yung life purpose natin ng maliwanag. Kailangan malinaw pala ang pagkakaalam natin ng life purpose natin. Alam nyo, in biblical times, ang isang mahalagang pagko-communicate ng mga Israelites that time is by yung sounding the horn. At yung sounding the horn, yung trumpet horn, kailangan malinaw ang siyang ipinapahayag nito. Bakit? Kasi pagka mali ang signal na naiihip nung nag-iihip ng trumpet, magkakaroon ng miscommunication. Hindi magiging malinaw kung ano ang kanilang gagawin. Maaring makonfuse sila. Kasi maaring ito'y magdala sa kanila ng victory or defeat, safety or in danger. Kasi kaya nga kailangan yung practice ng skills na ito ay napaka-mahalaga. Kasi ganito yan. Dependent ang mga soldiers dun sa blowing of horn. Para sa instruction na mag-a-advance ba sila? O magre-retreat ba sila? Or magpe-prepare ba sila for battle? Aatake ba sila? Madaming senyales yung blowing of horn sa kanilang kapanahonan. Hindi kasi uso pa nun yung microphone na katulad nito. Kaya nitong sabihan lahat sa pamamagitan ng may mga speakers. Kasi noon hindi naman ang signal noon ay kailangan marunong kang magbasa ng signal ng horn. At dapat yung nagboblo ng horn is malinaw ang siyang gustong sabihin. Kung hindi, pag hindi malinaw, maaari silang magpanic, maaring magkaroon ng disorder, at mahirap yon. Actually, sa 1 Corinthians 14 verse 8, sa nasabi dito, if the trumpet makes uncertain sound, we will prepare for battle. Kapag hindi maganda o hindi sigurado ang ipinapahayag na sound ng trumpet, sino ang makapaghahanda sa battle? Alam nyo, ganito kahalaga yon. Kaya nga, when we do not understand God's purpose, life becomes confusing and directionless. Kaya pala, yung living with purpose and impact ay mahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Dapat natin ano yung layunin talaga ng Diyos na gusto niyang sabihin sa atin. Ano yung gusto ng Panginoon i-communicate sa bawat isa sa atin. Actually, in the parable of the talents sa Bible, Jesus teaches us that God created us to be productive. Yung parable nagtuturo sa atin, kailangan maging productive tayo, kailangan maging fruitful tayo, kailangan maging faithful stewards tayo nung mga pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Iniisip siguro natin, bakit kaya ako pinapalakas ng Lord? Bakit kaya binibigyan ng maraming talent ng Lord? Bakit kaya ako'y pinayayaman ng Panginoon? May purpose yan. Hindi para maging makasarili tayo. Hindi para maging para sa sarili lang natin. Ito ay para sa merong layunin ang Panginoon. So, God created us for this. We were not just saved to be para hindi lang tayo naligtas para mag-survive. O hindi lang tayo naririto sa mundong ibabaw para sa anumang bagay. Kundi gusto ng Lord mag-influence tayo. Gusto ng Lord mag-make tayo ng difference for His kingdom. God did not create us just to waste our lives o kaya maging para lang tayo sa sarili natin, mabuhay tayo para sa sarili lang natin. God created us to live with purpose. At gusto ng Diyos
ang buhay natin ay hindi lang para sa sarili natin, para din tayo para sa iba. Ang buhay natin. Kaya nga, the greatest commandment is to love the Lord. Papunta sa Kanya. Second to the greatest commandment is to love our neighbors, to love others. So, ibig sabihin, gusto ng Lord, meron talaga tayong impact sa iba. Ephesians 2 verse 10, ito yung pagtutunan natin ng pansin. Ngayong umagang ito, pwedeng samahan niyo po ako sa pagbasa para mas masaya. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. Tayo ay gusto ng Diyos na maging kamanggagawa. Meron bang meron akong nakitang foreman dito. May mga foreman tayo dito. Meron bang mga manggagawang hindi gumagawa? Di ba? Meron ba? Ngayon, walang ginagawa. Bukas, wala na siyang trabaho. Tama ba, mga mahawak ng tao? Mga manggagawa, dapat gumagawa. At pag hindi gumagawa ang manggagawa, wala nang, tanggal na sa trabaho. Tayo ay gusto ng Lord na isama sa mga manggagawa niya. Wow, praise the Lord. May sweldo pa tayo dyan. Yun ang mga minsan pinag-uusapan. May trabaho, may sweldo. Alam nyo, ang Diyos ay most generous sa mga manggagawa niya. Kaya nga, maganda ay i-catch natin yung mga bagay na gusto ng Lord na iparating sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang gusto ng Lord is samahan natin siya sa gusto niyang gawin dito sa mundong ibabaw. Okay po ba sa atin yon? Amen? Kabataan pa lang ako, ang mensaheng ito'y para sa iyo. Nanay lang ako, para sa iyo din ito, yung mensaheng ito. Mga simple lang ako, hindi ako ganong magaling. Ang mensaheng ito'y para sa ating lahat. Amen. So, 4 na mahalagang bagay, pagtutuunan natin ng pansin. Then, magkakaroon tayo ng affinity group discussion. This is Affinity Sunday. Number 1, always remind yourself that you were made for God. Alam nyo, maganda, i-remind natin palagi yung ating mga sarili na tayo ay nilikha ng Diyos hindi para lang sa ating sarili, kundi we were made for Him. Yung purpose natin begins when we understand that we were made for the Lord. God created us for a purpose. At ang purpose niya, meron tayong divine assignment dito sa mundo. Why is understanding God's purpose important? Bakit ba kailangan nating maunawaan gaano ito kaimportante yung purpose ng Diyos sa ating mga buhay? Kasi actually kapag naintindihan natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay, it gives meaning to life. Merong yung medyo nakikita na natin ngayon na dahil alam mo, yung purpose, merong more purpose ang Diyos sa iyong buhay, nakikita mo na ngayon ang iyong sarili na hindi ka lang nabubuhay para kumita ng pera. Hindi ka lang nabubuhay para sumikat. Okay lang din, yung iba, maging sikat sa atin. Pero hindi iyon ang pinakamahalaga. At hindi para mag-survive lang araw-araw. Kasi yung iba, at least, nakasurvive ako ngayong week na to. Parang ang buhay ay survival. Hindi lang yon. Why is understanding God's purpose important? Kasi it gives clear direction. Nagiging malinaw ang purpose. Mas malinaw din yung mga nagiging decision natin sa buhay. Kapag alam mo yung purpose ng Panginoon, nakakapag-decision ka. Pag mag-aasawa pala ako, dapat ganito. Kasi ito yung purpose ng Lord sa buhay ko. Hindi dapat makakalayo sa layunin ng Diyos sa aking buhay. Nagiging merong direction na. Kasi without purpose, madali tayong madistract, mawala sa focus at madali tayong maligaw. Kaya nga, mahalaga yung purpose ng Diyos sa ating buhay.
And it produces strength to continue. When we understand God's purpose, nagpo-produce ito sa atin ng lakas. Kasi minsan, no, kapag nahihirapan ka na sa buhay, di ba, minsan nahihirapan tayo. Amen. Pagka maraming problema, para may sakit at karamdaman. Pero alam mo, kapag nalalaman mo yung purpose ng Panginoon, kakaroon ka patuloy ng lakas. Kasi minsan ganito, akala mo, kasi yung mahal mo sa buhay, nawala na, halimbawa lang, parang gusto mo nang matapos na din ang lahat. Hindi, nilikha tayo ng Diyos para tayo sa Kanya. Tandaan natin, nagkaroon tayo ng mga kasama sa buhay, mahal sa buhay, para makatulong tayo sa layunin ng Diyos. Hindi tayo dapat ilayo sa layunin ng Diyos. Kaya, pagka alam mo yung layunin ng Diyos, haharapin mo kahit may struggles at saka may trials. Meron kang endurance to keep on going kahit mahirap ang buhay kasi alam mo, nabubuhay ka para sa Panginoon. And it leads to fulfillment and impact. Dinadala tayo nito sa fulfillment at saka sa impact. Alam nyo, isa sa fulfillment ng isang taong nabubuhay sa purpose ng Panginoon is, alam nyo, merong joy kapag naglilingkod ka sa Panginoon. Merong joy kapag nagagawa mo yung part mo sa kingdom ng Panginoon. Wag ka, yung mga kasama natin na nagbo-volunteer, kahit sa dance, kahit sa ushering, very fulfilling ang ginagawa natin sa harap ng Panginoon. Amen. Kaya nga kahit sa mission, minsan, meron tayong mission minsan, merong mga sacrifices. And yet, minsan ang part mo lang doon sa, halimbawa, boss ka sa kumpanya, no? Tapos ang part mo lang doon sa pagme-mission, magbubuhat ka. Di ba? Pero, you are doing it joyfully. Mas masaya ka pa doon kaysa yung pinapasahod ka ng kumpanya ng malaki ang sahod. Kasi, it is fulfilling. At alam mo, yung impact, pang-eternal yan. Nagagawa mo ang kalooban ng Diyos. And it helps us secure ourselves. Paano natin nasa-secure yung ating mga buhay? Kasi kapag naiintindihan natin ang purpose ni God, kasi maaari kasi tayong maligaw o kaya naman mapahamak pag hindi natin nalalaman ang layunin ng Diyos. Alam niyo po ba, God's purpose is greater than making money. Totoo naman, masaya pagka kumikita ka ng malaki. Pero it's more than gaining popularity. It's more than achieving personal success. Alam niyo, simple lang naman ang pinakalayunin ng Diyos kung isa-summarize. God made us to glorify Him and serve others. Greatest commandment at saka second to the greatest commandment. Love the Lord your God and love others, sa madaling salita. At kaya nga, nung sinasabi ng Bible sa Ephesians 2 verse 10, we are His workmanship. Ibig sabihin, our life is not an accident. Kinreate tayo ng Panginoon para maging kamanggagawa niya. Makasama niya tayo sa kanyang ginagawa. God designed us intentionally and uniquely. Ang makikita nyo lang sa pagiging unique ng Panginoon sa pag-create sa'yo. Merong magagawa. Yung ibang kasama natin, si Brother John, may magagawa siya na hindi mo magagawa. Meron kang magagawa na hindi naman niya magagawa. Meron tayong kanya-kanyang gifts, talents, abilities, experiences, opportunities, resources. And God's gifts to us are intended. Ang pinaka-intention noon, kaya ka pala binibigyan ng Lord ng talent, binibigyan ka ng Lord ng resources, kaya ka pala kasi merong divine purpose sa mga bagay na yon. At makikita natin sa Matthew 25, yung the master entrusted talents to his servants.
Pinagtiwalaan niya yung mga servants niya, 5 talents, 2 talents, 1 talent. Ang pinaka-purpose nun is to accomplish something meaningful. Alam natin ang istorya doon sa parable. Nag-succeed yung pinagtiwalaan ng 5 talents na double. Nag-succeed naging successful yung nabigyan ng 2 talents na double. Ibig sabihin, gusto ng Lord na magamit natin yung mga talents, mga gifts natin sa Kanya. Yung isa, pinagtiwalaan ng Lord ng isa. Iisa na nga lang. Itinago niya, nagukay siya, itinago niya. Nagalit ang Panginoon sa Kanya. Hindi iyan yung layunin ng buhay. Ang layunin ng buhay, gagamitin natin yung talent natin para sa Panginoon. Amen. Yung talents, kakayanan, opportunity, lakas, resources, yan yung mga ipagamit natin sa Panginoon. Jeremiah 29 verse 11, sabi ng Bible, "For I know the plans I have for you, says the Lord." Kaya nga, pagtiwalaan natin ang Panginoon na meron siyang plano sa ating mga buhay. Amen. May plano siya. Pag nalulungkot ka sa buhay mo, wala ka atang hindi mo makita yung fulfillment. Alam nyo, magpagamit tayo sa Panginoon. Merong fulfillment tiyak. May fulfillment tiyak. Ask God to reveal His purpose for your life. Stop living aimlessly. Hindi dapat tayo nabubuhay ng walang purpose, walang layunin, walang tinatahak. Let us begin living intentionally for God's kingdom. Alam nyo, a life centered on God's purpose becomes a life of eternal significance. Kaya nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay. Kasi kapag ang tao nagsisimula na sumusunod sa layunin ng Panginoon. So, mahalagang bagay, number 1 is, always remind yourself that you were made for God. Pangalawa, focus on being faithful where God placed you. Paano ba tayo magkakaroon ng impact? Kasi focus tayo sa pinagagawa ng Diyos sa atin. Kung ano yung gusto ng Diyos ipagawa sa atin, huwag tayong yung hindi pinapagawa sa iyo ng Lord, huwag yun ang pagpukusan mo. Bakit siya mas talented? But siya kasi mas magaling? But siya ay ganito, ganyan? Ako, ganito. Hindi, yun yung pinagagawa ng Diyos sa iyo. Ito yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Tingnan natin, Matthew 25 verse 15. To one, He gave 5 talents. To another 2, and to another 1. Ibig sabihin, yung iba merong greater influence. Ikaw, less lang yung influence mo. Yung iba, greater financial resources. Marami siyang funds. Ikaw ay wala. At marami sa atin ay wala ganong funds. Pero, iba kasi ang assignment nun. Sa iba, meron silang unique gifts or platforms. Meron silang kakayanan na wala sa iba. Hayaan natin sila. Mag-focus tayo doon sa strength natin, doon sa gifts natin, doon sa talents na binigay ng Panginoon sa atin. Tingnan natin, God gives according to His wisdom. Pagtiwalaan natin ang karunungan ng Panginoon. Amen. Amen. Yung purpose and plan for each person. Alam nyo, dati-dati, kasi ang Diyos ay matalino, ang Diyos ay magaling, ang Diyos ay mayroong layunin sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam niyo, nung nagdi-discover ako ng gifts, ng talents, gustong-gusto kong i-involve yung aking sarili sa ministry before. Way back nung kabataan ako, nasa Pasig pa ako, JRM Pasig ako noon.
madaming mga ministries na pwedeng pasukan. Sa music, hindi ako tanggap. Singing, dancing siguro, at saka yung mga playing musical instrument, walang sumakto sa akin. Tama-tama, nagkaroon ng play. December noon. Kailangan na medyo maraming cast. Merong isang simpleng karakter na pwede na ako siguro doon. Actually, hinandpick ako nung nagde-direct. Ganito lang gagawin mo. Magjo-Joseph ka, tatayo ka lang. Alalayan mo lang yung Mary. Yun lang. Wala ka gaanong sasabihin. Dalakad ka lang. Alam nyo, simpleng gagawin ko, natanggal pa ako. Sabi ko, I have no place ata sa Pero little did I know, sa madaling salita, naisingit ako doon sa assistant ako ng Bible teacher sa kids ministry, assistant Bible teacher ako. Wow, nagkaroon na ako ng place. Assistant, taga-bili ng pagkain, taga-prepare ng merienda, etc. Pero yung maliliit na mga bagay na yun, hindi ko napansin hanggang naging chairman ako ng children ministry. Nagtuturo na ako. Naging chairman na ako. Hanggang naging youth minister ako. Ako yung pinaka youth leader. Tapos hanggang sa iba't ibang mga ministries na pinagtiwala sa akin ng Panginoon. Hanggang sa madaling salita, hindi ko akalain. Tatawagin pala ako ng Lord na magpastor. Pero alam ko, ang dami kong ministry na pwedeng pasukan, puro rejected ako. Pero meron palang place kapag faithfully hahanapin mo yon. At ang kagalakan mo ay maglingkod sa Panginoon. Focus on God-given assignment. Appreciate your assignment. Naalala ko nga yan, yung how I started a ministry. Develop your gifts. Alam nyo, yung ministry natin na pinagtitiwala sa atin ng Panginoon, kapag didevelop natin yung gifts natin, merong mga promotion dyan, lalo tayong nadidevelop, lalo tayong nagiging kagamit-gamit. And maximize your opportunities. Yung opportunities na binibigay sa atin ng Lord, wag nating hayaan na yung lumampas. Trust God's plan for your life. Pagtiwalaan lang natin ang plano ng Diyos. Hindi yung plano natin. Alam niyo, si Nehemiah, from cupbearer sa ibang bansa na nakasakop sa kanila, cupbearer lang siya, taga-silbi sa hari, taga-tikim ng inumin ng hari. Pero habang nagiging faithful siya, ano nangyari? Naging governor siya. So si Joshua, alam natin, si Joshua, kilala as Moses' aide. Assistant siya ni Moses. And yet, hanggang sa naging commander siya ng army ng Israel. Hanggang naging pinaka-leader siya ng Israel. Si David, humble shepherd. Pero dun sa humble shepherd niya, ginagampanan niya, pinupuri niya ang Panginoon. Ano nangyari hanggang naging hari siya ng Israel? Impact is not determined how much you have, but how faithful you use it for the Lord. Dapat, ang gusto ng Lord, hinahanap niya, ay yung faithfulness natin sa pinagagawa niya sa ating buhay. Amen. Pangatlo, God expects you to multiply what He has given. Akala ko noon sa paglilingkod is, basta punta ka lang sa ministry na nakapaglilingkod ka sa Panginoon, okay na ang lahat. Pero sa Matthew 25 verse 21, may sinasabi ang Bible doon. Ang sabi ng Bible, doon sa naging productive, pwedeng sabihin nga natin productive, sabihin natin fruitful. Doon sa mga naging productive, doon sa mga naging fruitful, doon sa mga na-double yung kanilang
yung mula sa maliit na pinagtiwala sa kanila ng Panginoon na doble, na triple o maaaring nag-multiply. Sa madaling salita, gusto pala ng Panginoon, sa madaling salita, na mag-multiply kung ano yung pinagtitiwala niya sa atin. Parang sa mga business, no? Yung we can all start small. Pero gusto ng Lord mag-multiply yung bagay na yan. Gusto ng Lord yung pinagtitiwala sa atin ng Panginoon. Dati, siguro, tagalinis ka ng upuan ng church. Siguro, yung mga 10 lang yung nililinis mo, ang promotion, magiging 100 yung nililinis mo. Wow. Pero great reward in heaven. Ang mahalaga ay yung faithfulness natin. God expects us to grow and develop. Paano ang gustong sabihin sa atin ng Lord na grow and develop? Kasi mag-grow tayo in character. Ano pa? Mag-i-increase yung ating pananampalataya. Di ba? Pinagtiwalaan tayo ng Lord sa simula. Dati-dati, pinananampalatayanan lang natin sa Panginoon. Lord, magpo-provide ka ng pambayad namin ng kuryente. Ngayon, nagpe-pray ka na ngayon. Lord, magpo-provide ka ng pampakabit namin ng solar. Wow. Di ba? Magaling ang Panginoon. Nag-i-increase yung ating pananampalataya. Development in ministry. Nagkakaroon tayo ng dati-dati, siguro kung nagsimula, yung mga nagsisimula sa drums, siguro, di ba sa simula, yung tik-tak, tik-tak, tugudugudug. Ganun lang naman yung tugtog ng mga nagsisimula. Yung ganun-ganun lang, ano? Hanggang sa, wow, ang galing na ng gusto. Hindi mo na ma-predict kung paano niya pinapalo yon, pero napakahusay na ng pagkakapalo. Merong development in ministry. Progress in influence. Baka mamaya, nung nagsimula kang umaten sa JRM Binangonan, iisa lang ang kilala mo. Baka ang kilala mo lang ay yung nag-invite sa'yo, nadagdagan, nakilala mo yung pastor. Pero pagkatapos ng 1 taon, yun pa lang din ang kilala mo. Huwag naman. Dapat kilala mo yung nakakatabi mo. Somehow ay, pag nakikita mo, mayroong hindi na ata nagiging inactive, inaalala mo siya sa prayer. Diba? Mayroong progress in influence. Fruitfulness in serving others. Alam niyo, naghahanap tayo dapat ng paano makapaglilingkod pa sa iba. Paano? Kapag ang ministry mo, alam mo, gusto mong maglingkod sa Panginoon, mapagpala ang ibang tao. Alam niyo, hindi naman nauubusan yung yung amazing things. Ewan ko lang ba, bakit pa hindi nauubusan kung sino yung nagbibigay? Siya pa yung hindi nauubusan. Siya pa yung lalong binebless ng Lord materially. Hindi ko alam. Pero paano nangyayari yun? Kasi yung ninang namin sa kasal, sa Pasig, nag-start ng yung sa manikurista. Alam niyo naman, di ba, pagka yung manikurista, yung sa nail, ay mahina siguro yung income sa simula. Pero wag ka. Palaki ng palaki yung blessing ng Lord sa kanila. Hanggang sa yung sopa nga lang nila naalala ko lang, pag dumalaw kami ngayon, yung sopa pa lang, 25,000 na pala yun, yung inuupuan naming sopa. The blessing of the Lord is hindi mabilang sa mga taong naglilingkod sa Panginoon. Why do many believers today bury their potential? Kasi ang mahirap sa iba is
natatakot at insecure. Fear and insecurity. Niisip siguro, hindi ko kaya yan. Siguro kaya lang ng iba yan. Alam nyo, hindi natin akalain, pag nagsimula tayong gumawa para sa Panginoon, hindi natin aakalain na nakakaya natin yung hindi natin dati kaya. Magsimula ka lang sa ministry. Many believers are afraid of failure, kaya nga ayaw niya ng ministry. Kaya nga yung sa Matthew 25 verse 25, yung pinagtiwalaan ng isang talent, natatakot po ako. Kaya itinago ko yung talent na binigay nyo. Natatakot. Huwag tayong matakot magpagamit sa Panginoon. Ako nung may mga pagkakataon, hindi naman palagi, pero minsan kasi nagkakataon na nasisharean ko yung driver kapag yung sumasakay ng jeep. Nagkakataon minsan, ang gagaling din pala ng mga yan, ang tatalino at saka ang huhusay sa mga reasoning. Hindi naman mahalaga na manalo ka o matalo sa reasoning. Ang mahalaga na you try to share the Word of God. You try to share the Word of God. At least, tinry mo. Mas mahalaga, pagharap natin sa pintuan ng langit is, yung pinagtiwala sa atin ng Lord is, sasabihin ng Lord, well done, good and faithful servant. May mga pagkakataon dahil sa pagpapagamit mo, napapahiya ka. Naranasan nyo na yun? Alam nyo, mas masarap yung bagay na yun. Napahiya ka para sa Panginoon. Pero para sa Panginoon naman yun. Amen. Amen. Natatakot yung iba. Insecure yung iba. Parang akala nila hindi nila kaya, pero let's do it for the Lord. Comfort, laziness, and distractions. Yan yung dahilan bakit ayaw ng ibang magpagamit. Kasi mas komportable na akong lang ako. Parang basta sitting ministry na lang ako. Pag Sunday, uupo na lang ako. Tatayo. Makikinig. Something na maliliit na mga bagay behind the scene. May mga pagkakataon, tinatawag din tayo ng Lord sa iba. Discouragement and past failures. Kasi napahiya na ako nung nag-ministry ako dati. Nasaktan lang ako kasi na-reject ako. Pero let's do it for the Lord. Amen. Amen. Lack of purpose and spiritual discipline. Minsan kasi, kailangan natin sa pagpapagamit sa Lord is we need to be disciplined. Pagpapagamit, di ba? Palagi kang merong oras para sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon sa atin. John 15 verse 8, by this my Father is glorified, that you bear much fruit. Gusto ng Lord is nagbe-bear tayo ng fruit. Yung pinagtiwala sa atin ng Lord is nagiging mayaman sa ating mga buhay. A purposeful life is a fruitful life. Alam nyo, pag nabubuhay tayo sa purpose ng Lord, minsan halimbawa, pinagpapala ka na ng Panginoon. Tapos napansin mo, ang mga blessing na dumadating sa iyo is puro pang sarili lang. Teka, meron atang mali. Kailangan pala meron tayong panlabas. Habang nagbubuhay tayo purposeful life, doon lalo tayong binebless at saka sinasatisfy ng Panginoon. Pang-apat, saka panghuli. Pwedeng sabahan niyo akong basahin, 1, 2, 3. God makes our lives count for eternity. Ang pinaka-bottom line ng lahat, kasi
Bakit tayo nagpapagamit sa Panginoon? Ligtas na tayo. One day, we will stand before God and give an account for what we live. Sa Matthew 25 verse 19, sabi ng Bible, after a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. Pagdating ng araw, ang mga servants na pinagtiwalaan ng Panginoon ng different mga amount of treasures or mga talents na pinagkalooban ng Panginoon, we will all give an account to Him. Ibig sabihin, haharap tayo, magsusulit tayo sa Panginoon. Hindi dahil sa tayo ay kung gaano tayo naging famous, kung gaano tayo naging mayaman, kung gaano tayo naging, alam nyo, hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, paano tayo naging faithful sa pinagtiwala sa atin ng Panginoon. Faithfulness ang hinahanap ng Panginoon sa ating mga buhay. Tandaan natin, God gives us resources for His purpose and empowers us to fulfill it. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga resources, yung ng kakayanan, ng mga blessings. Ang purpose niya sa atin is to empower us para gamitin ito at magpagamit tayo sa Kanya. Kaya nga, yung mga humarap sa Panginoon, na faithful sa Panginoon, sinasabihan ng Lord na faithful servants, good and faithful servants, enter. Pinapapasok niya at lalo na makasama niya sa kanyang kagalakan. Pagharap natin sa Panginoon, ang makikita lang natin, ang mapapansin lang natin, the greatest tragedy is not failure. Nagpagamit ako sa Panginoon. Hindi naman ako ganun kagaling. Hindi ang mahalaga doon ay at least nagpagamit ka sa Panginoon. The greatest tragedy is living a meaningless life disconnected from God's purpose. At least yung mga nagpagamit sa Panginoon, nagsikap na maging tapat sa Panginoon, yun yung nagiging meaningful yung buhay. Amen. Ang buhay natin, actually, minsan may mga pinagpapalaan na tayo materially. Pero yung greatest blessing na matatanggap natin is kapag alam mo, napapasaya mo ang puso ng Panginoon. Amen. Di ba, yung iba siguro sa atin, hindi naman ganun ka-well off sa buhay, pero napapangiti ang puso ng Panginoon. Alam nyo, masigit na ang kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo. Kaya nga, ang encouragement ni Paul sa 1 Corinthians 15, verse 58, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Bakit? Knowing that your labor is not in vain in the Lord. Walang nasasayang kapag ginagamit natin ito para sa Panginoon. Amen. Kaya nga, kapag nabubuhay tayo with eternity in mind, yung iniisip natin pang walang hanggan, nabubuhay tayo para sa Panginoon. Ginagamit natin yung influence natin, ginagamit natin yung resources natin, ginagamit natin yung gifts, yung talents natin for His kingdom. Alam nyo, ang Lord ay napapaluguran at saka we are fulfilling His heart sa ating mga buhay. Kasi God created us for His purpose. Pinagtiwalaan niya lang tayo dito sa mundong ibabaw. Not for us to be famous, not for us to be wealthy, not for us to be
yung para sa sarilinin natin ang buhay, tandaan natin, kundi para sa purpose niya ay na gamitin tayo, magkaroon tayo ng impact sa iba. Merong pakinabang tayo sa ibang tao. Amen. Merong pakinabang tayo sa iba. Ito yung last challenge ko before tayo magkaroon ng affinity groupings. Will you live only for yourself or will you live for something eternal? Para lang ba tayo sa sarili natin o para tayo sa mga pangwalang hanggan? Will you bury your God-given potential? Itatago mo na lang ba yon? Or will you use it to influence lives for Christ? Tayo ang higit na nakakakilala ng ating mga sarili. Amen. Nawa, ipagamit natin yung God-given potential ng buhay ng bawat isa sa atin.